Magandang hapon po sa ating lahat, mga kapatid. Good afternoon, Father. Ipinagdiriwang po natin ngayon ang dakilang kapistahan ni Kristong Hari, ang Hari ng Sanlibutan. Ang Hari na sa ating mga catechism classes, simula pa nung tayo ay mga bata, ay tinuro na sa atin na itong si Jesus na anak ng Diyos, siya na nagpakasakit, ipinako at namatay sa krus, ay muling nabuhay pagkatapos ng ilang panahon, umakyat sa langit at doon naluklok sa kanan ng Ama. Kinikilala natin siyang bilang Hari at ito ang katotohanan at ito ang ayon sa ating pananampalataya. At kung ang pag-uusapan ay ang konsepto ng pagkahari, kahit papaano, mayroon tayong kanya-kanyang konsepto ng pagkahari. Pero siguro nagkakaisa tayo kapag sinabing hari, ang unang papasok sa ating isipan ay kung ano ang ating Kristong Hari na ipoprosesyon ngayon na nandito sa ating harapan. Alam natin na kapag sinabing hari, meron siyang korona, meron siyang setro, meron siyang magandang damit, meron siyang maringal na trono, at meron siyang itinuturing na kaharian. Pero sa katotohanan, alam nating lahat na ang ganyang pagkahari kailanman ay hindi pinangarap ni Jesus. Totoong totoo, siya'y hari, pero bagamat hari, bagamat marangal, bagamat mataas, bagamat makapangyarihan, pinili niya ang magpakababa. Pinili niya ang maging tao na katulad mo at katulad ko sa lahat ng bagay, maliban sa kasalanan. Hindi siya nagkasala nung siya'y maging tao. Sa kanyang pagpapakababa, sa kanyang pagiging tao, ipinakita niya ang halimbawa ng tunay na paglilingkod. Naparito ako upang maglingkod at hindi upang paglingkuran. At sa kanyang paglilingkod, ipinakita niya ang pinakamababang uri ng paglilingkod para sa mga Hudyo. At ano yon? Yung maghugas ng paa ng kanyang mga alagad. Matindi itong kultura na ito para sa mga Hudyo. Ang naghuhugas ng paa ay ang mga alipin. At nangyayari ito sa tahanan kapag mayroong bibisita doon sa loob ng tahanan. Ang unang-unang gagawin ng alipin, maghahanda ng panghugas, uugasan niya ang paa ng dumarating na bisita sapagkat ang bisita ay mahalaga at siya na alipin, kinakailangan niyang gawin ang paghuhugas ng paa sapagkat iyon ay bahagi ng kanyang paglilingkod bilang alipin. At itong bahagi na ito ng paglilingkod ay isinagawa ng ating Panginoon matapos ang huling hapunan bago niya harapin ang kanyang pagpapakasakit at kamatayan sa krus. At matapos hugasan ng paa ng kanyang mga alagad, ano ang sabi ni Jesus sa kanila? Ibinigay at ipinakita ko sa inyo ang isang halimbawa na dapat ninyong tularan. Kung ako na inyong Panginoon ay nagpakita ng paglilingkod hanggang sa pinakamababang pamamaraan, kayo rin ay dapat maglingkod at magpakababa. Kayo rin ay dapat tumulad sa halimbawa na aking ipinakita sa inyo. Hindi ito palabas. Hindi ito pakita lamang. Ang pamamaraan ng paglilingkod at pagpapakababa na binibigay ko sa inyo ay tunay at totoo. At iyan ang daan patungo sa kaharian sa langit. Ang daan ng pagpapakababa at tapat na paglilingkod.
Mga kapatid, sa ating misa ngayon, kasama natin ang mga kapwa lingkod ng ating dambana. Sinimulan natin kagabi ang pagtatalaga, ang pagre-renew, ang pagpapanibago ng pangako sa paglilingkod. Yung mga batang sakristan, nag-invest sila, nagkaroon sila ng investiture, nagkaroon sila ng pagpapanibago ng pangako sa paglilingkod. Kaninang umaga, yung mga kapatid na MBG, Collectors, Music Ministry, at kanina lamang alas 4 ng hapon, yung mga grupo ng mga lectors and commentators. Ngayon sa ating misa, ang kasama nating magtatalaga at magpapanibago ng pangako sa paglilingkod ay ang ating mga Eucharistic Ministers of the Holy Eucharist at ang ating bumubuo ng SOCOM. SOCOM, sila yung mga kapatid natin na namamahala sa mga live streaming, sa mga kung ano-anong mga pangangailangan ng parokya at ng dambana para sa mga modern technology. Sila yung namamahala sa mga bagay na ito, habang ang mga kapatid na Eucharistic Minister ang katuwang ng pari sa pag-distribute ng communion sa mga tao. Sila rin ang katuwang ng pari sa pagdidistribute ng communion sa mga may sakit every Sunday. At kung kinakailangan, sila rin ang namumuno sa mga pagdiriwang ng salita ng Diyos at komunyon sa mga communities. Kaya bilang mga magpapanibago ng pangako sa paglilingkod, napakagandang mapaalalahanan. Napakagandang muli maging sariwa sa ating alaala yung kung ano ang magandang sinimulan natin bilang mga lingkod. At ano-ano ba yon? Di ba kung matatandaan ng mga kapatid na Eucharistic Minister at mga SOCOM at lahat ng mga lingkod ng parokya, nung tayo ay nagsimulang mangarap na maging tagapaglingkod ng dambana, sinasabi natin, gusto ko rin maging katulad nila. Gusto kong maging Eucharistic Minister. Gusto kong maging member ng SOCOM. Gusto kong maging member ng choir. Na kahit yung aking boses ay hindi pang choir, sige na, pwede na. Pwede na ba talaga? Palagay ko, kasi marami nangingiti kanina, pwede na nga talaga. Basta yung commitment nandun, basta yung pagsisikap na makapag-attend ng mga meetings, ng mga practices, ng mga training, ng mga formation, nandoon, sige na. At napaka-importante po iyon para sa ating mga lingkod, na tayo ay mag-a-attend ng mga meetings, na hindi lang ako a-attend ng meeting kung kailan ko gusto, na tayo ay mag-a-attend doon sa assigned serve na ibinigay sa atin, na hindi ako darating kapag merong magandang okasyon lamang, na hindi ako darating para lamang para bang kung sinong importanteng tao ang naglilingkod, na kapag ako ay magsaserve, dapat mataas ang tingin ko sa aking sarili. Dapat suot-suot ko yung mga makikinang na mga alahas na mayroon ako sa pagsaserve. Isusuot ko yon. Ganun ba yung konsepto natin ng paglilingkod? Di ba kung babalikan natin si Jesus na hari, sinasabi ko kanina, si Jesus bagamat hari, bagamat Diyos, bagamat mataas, marangal, makapangyarihan, hindi niya pinili na manatiling mataas. Hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagpakababa, ipinako sa krus. Sa krus, itinuring niyang korona ang tinik. Itinuring niyang setro ang walis na sumisimbolo sa kanyang paglilingkod. Itinuring niyang trono ang krus. Kaya para sa mga kapatid at kasamang lingkod ng parokya,
Itong Jesus na ito ang ating hari. Itinuturo niya sa atin kung anong ibig sabihin ng maging lingkod. Kaya kung ako ay maglilingkod, kung ako ay magsaserve at meron akong kwintas na gold, meron akong singsing na gold, meron akong bracelet na gold, mahiya ka naman. Si Jesus nga, ano ang mayroon siya? Ito yung Jesus na hari na tinutularan at sinusundan natin. Hari ng kababaang loob. Hari ng tunay na paglilingkod. Kaya paalaala sa ating mga kapwa, lingkod ng parokya, meron tayong kanya-kanyang schedule. Sundin natin. Huwag nating hayaan na mapilay ang pagdiriwang ng misa dahil wala ka. Pero sa totoo naman, matutuloy naman ang misa kahit wala ka. Kasi hindi ka importante. Ang importante ay si Jesus na nagdiriwang ng banal na misa. Ang importante ay ang ating hari na si Jesus. Ako bilang pari, ako ay kumakatawan lamang kay Jesus na siyang namumuno sa pagdiriwang. Kaya nga ang tawag sa amin, Alter Christus. Hindi ako ang importante. Si Jesus ang pinaka-importante at pinakamahalaga sa lahat. Kaya huwag tayong pa-importante. Huwag tayong piling importante. Sapagkat sa mata ng Diyos, wala tayong lahat. Siya lang ang hari, siya lang ang Diyos. Pero itinuro niya at isinabuhay niya ang pinakamatinding pamamaraan ng pagpapakababa at paglilingkod. Kaya sa pagpapanibago natin ang ating pangako sa paglilingkod, ipagkaloob nawa ng Diyos sa atin ang biyaya na tunay na yakapin natin ang ating pangako at sikapin natin itong isabuhay. Sa katapusan, nais kong ibahagi ang kung ano yung sinasabi ni Pope Francis para sa ating mga lingkod ng simbahan, para sa ating mga Katoliko. At ano yung sabi ni Pope Francis? Ibalik natin ang kahalagahan ng banal na misa, ng banal na oras, ng pagkukumpisal. Sinabi niya ito kamakailan lamang sapagkat napapansin niya ang pagdiriwang ng banal na misa ay para bang hindi na natin binibigyan ng importansya. Ang holy hour ay binabaliwala na natin. Ang pagkukumpisal ay halos bihirang-bihira na nating gawin. Nakakalungkot pero totoo kapag magpapakumpisal kami sa mga ikakasal. Kailan ka huling nagkumpisal? Father, hindi ko na po maalaala. Ang alam ko po, nasa elementary pa po ako. Ang kumpisal ay inaasahang gagawin natin at least once a year. Ang pagsisimba, alam nating lahat, every Sunday. Ang holy hour dito sa parokya, meron tayong every first Friday of the month at meron tayong every 19th day of the month dahil sa ating debosyon kay St. Paul of the Cross. At para sa mga lingkod ng parokya, kasama ang mga Eucharistic minister at ang ating mga kapatid na SOCOM, inaasahan tayo sa holy hour. Lalong-lalo na ang mga Eucharistic minister.
sapagkat ang hinahawakan ninyo sa inyong palad ay ang katawan ni Kristo. At kung ang hinahawakan ninyo sa inyong mga palad ay ang katawan ni Kristo, di ba't kung meron mang magkakaroon ng malalim na debosyon at pagmamahal sa katawan ni Kristo sa Santisimo Sakramento, tayo yun. Kaya dito sa ating parokya, ang laki-laki ng inaasahan natin sa ating mga Eucharistic minister pagdating sa Holy Hour. Ilan kaya sa ating mga Eucharistic minister ang very faithful sa pag-attend ng Holy Hour every 19th day of the month? Ilan kaya sa ating mga Eucharistic minister ang talagang nagbo-volunteer para maghatid ng communion sa mga may sakit every Sunday? Ilan kaya sa ating mga Eucharistic minister ang talagang may oras at may panahon sa banal na misa, sa paglilingkod? Kaya ipagkaloob nawa ng Diyos sa atin ang biyaya ng tunay at tapat na paglilingkod. Ipagkaloob nawa ng Diyos sa atin ang tinatawag na grace of the ministry, na kung hindi man ako maalam, kung hindi man ako marunong sa kung ano yung ministry na kinaroroonan ko, grace of the ministry, ang biyaya ng Diyos ang magpupuno sa akin. Kaya kung hindi man ako magaling kumanta, Lord, yung biyaya ng magaling na pag-awit, kailangan ko na. Para kung nakatapat ako sa microphone, yung boses ko nangingibabaw, magiging napakaganda at napakasarap pakinggan at ma-encourage ko yung mga tao na sumabay din. Kahit kapareho ko ang boses nila. Ipagkaloob nawa ng Diyos sa atin ang biyaya ng tunay at tapat na pagsunod at paglilingkod sa Kanya, anuman ang pinagkakaabalahan natin sa buhay. Sapagkat sa bandang huli, naglingkod ka man o hindi sa parokya, haharap tayo sa Diyos at hahanapin niya sa atin ang mga pagtulong, pagmamalasakit, pagmamahal na ipinarating natin sa mga kapatid natin, lalo na silang higit na nangangailangan. O Kristong aming Hari, mahabag ka po sa amin. Amen.